Hello, kamusta kayo? Sa araw na ito ay mag-aaral ulit tayo ng isang lesson about sa math na alam kong makakatulong sa inyo. Kaya samahan niyo ulit ako ngayon sa makabuluhang discussion natin ito. Handa na ba kayo? Sa araw na ito ay pag-aaralan natin ang iba't ibang forms ng rational numbers or rational numbers as a fraction and rational numbers as a decimal. So paano nga ba natin binabago ang mga forms ng rational numbers? So, meron lang tayong dalawang forms ng rational numbers. It's either decimal numbers or a fraction. So, simulan muna natin sa pag-convert ng decimal to fraction. So, how to convert decimals to fractions? According to our PowerPoint, use the place value of the last digit in the number to determine what the denominator of the fraction will be. So, with the use or with the help of this table, pwede natin ma-convert ang isang decimal numbers into fractions. Yan. Okay, so ngayon, pag-aralan natin ngayon kung paano nga ba natin mako-convert ang decimal to fractions. Our first example is 24 hundredths or 0.24. So, paano nga ba natin gagawin tong fraction? So, gamitin natin yung place value table para malocate natin ang bawat place value ng bawat digit ng decimals. So, ilolocate lang natin sila. So, si 2 as our tens place value. Si 4 naman ay nasa hundredths na place value. Okay. Kung mapapansin po natin, ang pinaka-last digit natin ay nasa hundredths place. Yan po ang magiging basihan natin ng ating denominator. Kaya kapag ginawa natin siyang fraction, kokopyahin lang natin ang decimal digits na 24 at yung ating denominator naman ay 100. Since our last digit is in the hundredths place, so ang gagamitin nating denominator ay 100. And don't forget na i-lowest term or i-simplify yung fraction na nakuha natin. So 24 over 100 is also 6 over 25. Yan. So wag natin kakalimutang i-reduce ang ating answer to the lowest term. Another example is 5 tenths or 0.5. Okay, since si 5 ay nasa tenths place or nasa tenths place value niya, ibig sabihin, kokopyahin lang natin si 5 as our decimal digits over yung kanyang place value o yung last place value ng digit na tenths, which will become 10. Ayan. So, 5 over 10. At wag natin nga kakalimutang i-lowest term. So, the lowest term of 5 over 10 is 1 half. Ayan. Next, 84 hundredths or 0.84. So, si 4 ay nasa hundredths place, which is our last digit. So, 84 over ayan, 100. Pwede natin siyang i-lowest term. I-reduce natin siya into lowest term. 84 over 100 is equals to 21 over 25. Ayan. Yan yung ating lowest term. Paano naman kung mayroong whole number sa ating decimal point? Paano naman po kung kanina pinag-aralan natin yung mga decimal numbers lang? Pero paano kaya kapag may kasama na tayong whole numbers? Katulad nito, na meron tayong 1 and 589 thousandths or 1.589. So, ang gagawin lang natin, yung 1 natin ang magiging whole number, habang yung ating mga decimal digits na 589 ay same pa rin yung process natin. Kung sino yung last digit natin, which is 9, na malolocate natin siya sa thousands place. So, ibig sabihin, ang ating denominator ay 1,000. Yan. So, ganun lang pong kasimple kapag may whole number. So, gagawin lang natin siyang mixed number. Yan. So, this is our final answer. At since hindi natin siya malo-lowest term,
yan na po ang pinaka lowest term niya o yung pinaka simplified form. How about 25 and 5/10 or 25.5? So gawin lang natin, gawin nating whole number si 25 and kopyahin natin si 5. And since si 5 lang naman ang nag-iisang decimal digit at siya ay nasa 10th place value, ayan. So ibig sabihin ang ating decimal o ang ating denominator ay 10. So we have 25 and 5/10. Pwede nating i-lowest term yung 5/10. So 25, ang lowest term ng 5/10 ay 1/2. So 25 and 1/2. This is our final answer. Okay. Ngayon naman, pag-usapan naman natin ang pag-convert ng fractions to decimals. So, kanina pinag-aralan natin yung decimal, gagawing fraction. Ngayon naman, pag-aaralan naman natin kung paano i-convert ang fraction to decimals. Okay. To convert fractions to decimals, divide the numerator by denominator. The result could be an integer, a terminating decimal, or a repeating non-terminating decimal. So, last time pinag-aralan natin ng patungkol sa rational number. So, yung rational number, as we define, ang rational number ay pwede natin siyang gawing fraction. So, ito po yung mga numbers na pwedeng gawing fraction. Yung integers, pwede natin siyang gawing fraction. Yung mga terminating decimal, pag sinabi nating terminating decimal, yun yung mga decimal na merong hangganan yung kanilang digit. At meron din tayong tinatawag na repeating non-terminating decimal. Pag sinabi naman nating repeating non-terminating decimal, ito naman yung mga uri ng decimals na hindi natitigil o walang katapusan yung kanilang digits pero nauulit. So, kaya siya tinawag na repeating non-terminating decimals. So, ngayon, pag-aralan natin ngayon, paano nga ba natin i-convert ang fractions to decimal while having an example of 23/100. Ayan. This is the hundredths place, so 3 needs to be in the hundredths place. Ang ibig sabihin niyan, yung 3 daw ay dapat nasa hundredths place since ang ating denominator ay 100, dapat mailagay natin yung 3 sa hundredths place. So, paano nga ba yun? So, with the use of our place value table, dapat ilagay natin si 3 sa hundredths. So, ilagay natin si 2 as our tenths at si 3 as our hundredths. Yan. Ngayon, nasa hundredths na ang ating 3. Ibig sabihin, ang 23/100 sa decimal numbers ay 0.23 or 23 hundredths. Yan. Another example po ay 567/1000. Ang ating denominator ay 1,000. Ayan. So, dapat yung last digit natin na 7 ay mapunta sa thousands place value. So, ilocate natin sila bawat isa. 5, 6 sa hundredths, and yung ating last digit ay nasa thousands. So, ang 567/1000 ay dapat na maging ganito ang itsura. 0.567 or 567 thousandths. Yan po ang ating final answer. Another example is 4/1000. Paano kaya ito? Nag-iisa na lang siya na digit. So, kailangan ma-justify natin si 4 na nasa thousands place value. So, paano kaya kapag walang number na kasama si 4? Ang gagawin lang natin ay lalagyan natin ng 0 sa tenths, 0 sa hundreds, at 4 sa thousands. Ayan. Para ma-justify natin na si 4 ay nasa thousands place value. Kaya kapag ginawa natin siyang decimal number, ito ang magiging form niya. 0.004 or
4 thousandths. Yan. Madali lang po, di ba? Yan. So, yan yung ating final answer. Sa pang-example is 2/10. So, ang ating place value ay dapat na nasa tenths. Since si 2 ay nag-iisa lang na numbers na numerator, madali lang natin siyang i-locate sa tenths, place value. So, meron tayo ngayong 0.2 or 2/10. Ngayon, paano kaya kung merong whole number sa ating fraction or tinatawag nating mga mixed number? So, tulad nito, 3 and 567 over 1,000. Ang gagawin lang po natin, since si 3 ay hindi decimal digit, siya ay isang whole number digit, ilalagay natin siya sa ones. Pero, yung ating fraction na 567 ay mananatili po ang proseso ng ginawa natin kanina, na dapat yung ating last digit ay nasa place value na 1,000 since ang ating denominator ay 1,000. So, ayan po si 3. Si 5 ay mapupunta sa tenths, si 6 ay sa hundreds, at si 7 naman ay sa thousands. Yan. So, ang final answer natin ay 3.567 or 3 and 567 thousandths. Okay. Another example is 2 and 34 over 1,000. So, si 2 natin as our whole number, ilalagay natin sa ones, place value. At ang ating pong digit sa decimal ay 34. At ang ating last place value must be a 8,000th place. So, dapat si 4 as our last digit ay mapunta sa thousands. So, kailangan natin ng 3 digit. Kaso, 2 lang ang digit natin. So, ayan. Dagdagan natin ng 0. And then, si 3 naman ay sa hundreds. Si 4 naman ay sa thousands. Okay? Ang ating final answer ay 2 and 34 thousandths. Yan. Ngayon, paano kaya kung ang ating denominator ay hindi 10 power or yung tinatawag natin mga 10, 100, 1,000, 10,000? Paano kaya kapag hindi ganun? Katulad nito, 5 over 6. Kanina, sinabi natin na ang pagkuha o ang pag-convert ng fraction to decimal ay sa pamamagitan ng pag-divide ng denominator at saka ng numerator. So, divide the numerator by the denominator. So, 5 over 6, yung ating number. So, let's divide it. 5 divided by 6. Yan. Si 5 ang magiging divisor natin, o dividend natin, while si 6 naman ang ating divisor. Ayan. Tandaan na, si numerator ang ating dividend at si 6 naman ang ating divisor. Okay, so 5 divided by 6 is hindi pwede dahil mas malaki si 6 yung ating divisor. So maglalagay tayo ng decimal point plus 0. So gawin natin siyang 50 divided by 6, we have 8. So, 8 times 6 is 48. 50 minus 48 is 2. Yan. Tapos, magdagdag lang ulit tayo ng 0. Kung maaalala natin, yung pinag-aralan natin na all about dividing decimal numbers. Yan. So, habang hindi tayo natatapos, we have to put 0 on our dividend para mag-continuous yung ating division. Yan. So, nagdagdag tayo ng 0, bring down 0. So, 20 divided by 6 ay 3. 3 times 6 is 18. So, 20 minus 18 is 2. Kung mapapansin nyo guys, kanina, naging difference na natin si 2, di ba? Ayan. So, kung dadagdagan pa natin siya ng 0, magiging 20 na naman siya. Ayan. Magiging 20 na naman siya at magiging 3 na naman yung ating sagot.
At pagka tinimes natin sa 6, magiging 18. So, 20 minus 18, 2 na naman. So, ibig sabihin, siya ay paulit-ulit na 3. So, ito pong ating sagot ay isang repeating non-terminating decimal. Kaya naman, dahil paulit-ulit na magiging 2 yung ating product sa 3 times 6, so, i-decide na nating i-terminate siya sa pamamagitan ng paggamit ng terminating bar. Ayan. So, ang ating sagot ngayon ay 83 terminating bar. So, may terminating bar siya na nag-i-indicate na yung 3 ay paulit-ulit na nare-repeat dun sa digit natin. Ayan. Another example is 2/3. So, divide lang natin si 2 kay 3. Ayan. Si 2 ang ating dividend, si 3 ang ating divisor. So, 2 divided by 3 is cannot be. So, kailangan natin magdagdag ng 0.0 para ma-divide natin. 20 divided by 3 is 0.6. Ayan. 6 times 3 is 18. 20 minus 18 is 20. Kung mapapansin natin, mag-uulit na naman siya. Tama? Mag-uulit na naman siya. So, kapag dinagdagan uli natin ng 0 dyan, magiging 20 divided by 3 is 6 na naman. Tapos, 6 times 3 ay magiging 18 na naman. So, magiging paulit-ulit na naman yung sagot natin. So, para hindi siya maulit, lagyan na natin siya ngayon ng terminating bar. Ayan, para lang ma-terminate lang yung non-terminating decimal natin. So, meron tayo ngayong sagot na 6/10 terminating. So, ibig sabihin, yung 6 ay paulit-ulit na isusulat natin. Okay, so yun lang. Alam ko na marami kayo naintindihan sa ating lesson ngayon, kaya mag-comment lang kayo dito sa ating comment section para malaman ko kung talagang nagets nyo yung ating lesson ngayon. Ayan, so thank you very much sa pakikinig and God bless you all.